Good morning, brothers and sisters. Ako naman po si Brother Chito na muling maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Ngayon po ay November 24, 2023, Friday. Ang mabuting balita po ay hanguin natin sa aklat ni Josue, chapter 1, verse 1 hanggang 18. Ito po ang unang mabuting balita na aking isi-share sa inyo. Pakinggan po natin, brothers and sisters, upang nang sa ganon ay tayo man ay magkamit ng buhay na walang hanggan at mabago natin ang pamumuhay natin sa mundong ito. So, pakinggan po ninyo. Pagkamatay ni Moises, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun, at dating kanang kamay ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Pahandain mo ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ipinangako ko sa inyo. Gaya ng aking pangako kay Moises, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing iyon. Inyong maabot. Ito ang magiging hangganan ninyo sa hilaga, ang bundok ng Libano, sa timog, ang ilog, sa silangan, ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediteraneo. Hindi ka matatalo ni numan habang ikaw ay nabubuhay. Kung paanong sinubaybayan ko si Moises, gayon din ang gagawin ko sa iyo. Hindi kita pababayaan. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pananakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno, ngunit dapat kang magpakatatag at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang kautosang ibinigay sa iyo ni Moises. Huwag mong susuwayin ang anumang itinagubilin doon at magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh ang iyong Diyos, ay sa iyo saan ka man pumunta. Kaya't ipinag-utos ni Josue sa mga pinuno ng bayan, libutin ninyo ang buong kampamento at pahandain ang mga tao sa loob ng 3 araw. Tatawid tayo ng ilog Jordan upang sakupin ang lupaing ibinigay sa atin ni Yahweh. Sinabi naman ni Josue sa mga lipi ni Ruben, Gad, at sa kalahati ng lipi ni Manases, alalahanin ninyo ang sinabi sa inyo ni Moises. Ibibigay sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito upang dito kayo manirahan. May iwan sa lupaing ito sa silangan ng Jordan
sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises, ang mga kababaihan, ang inyong mga anak at mga hayop, ngunit ang mga mandirigma ay tatawid taglay ang inyong sandata at mangunguna sa iba ninyong mga kapatid upang tumulong sa kanila sa pakikibaka. Kapag nasakop na rin nila ang mga lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh, magbabalik na kayo rito sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises. Sumagot sila kay Josue, gagawin namin ang lahat ng sinabi mo at pupunta kami saan mo man ibig. Kung paanong sinunod namin si Moises, susundin ka rin namin kung sa iyo si Yahweh tulad ng ginawa niya kay Moises. Ang sinumang tumutol o sumuway sa utos mo ay dapat mamatay. Ngunit ang hiling lamang namin sa iyo ay magpakatatag ka at magpakatapang. Yan po ang unang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So ang ikalawang isi-share ko po sa inyo ay hahanguin din po natin sa aklat ni Mateo chapter 10 verse 1 hanggang 15. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintel o sa alinmang bayan ng Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdadala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdadala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan panpalit sa panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, umanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon
panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito, at kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mahibigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma, taga-Gomora. Yan po ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So yan po yung pangalawang tinunghayan natin na ebanghelyo dito sa aklat ni Mateo. So ang susunod po nating ibabahagi sa inyo, brothers and sisters, ay hanguin po natin dito sa aklat ng sa sulat ni Apostol San Pablo para sa mga taga-Efeso. So tunghayan po natin dito sa aklat ng Efeso chapter 6 verse 10 hanggang 20. Pakinggan po ninyo ang sabi po ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong pamigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masasama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak ng kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamagitan ng panalangin, mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyo ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayoy natatanikaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ayan po, brothers and sisters, ang kabuuhan ng mabuting balita ng Panginoong Hesus.
para sa kaligtasan natin at ikatatag ng ating panalig at pananampalataya sa Diyos. I'm sorry. So ano po ba ang ibig sabihin po nito, yung sa una nating tinunghayan na itinagubilin ng Diyos Ama kay Josue at that time, kapagkat hindi pa bumababa noon ng Panginoong Hesus, hindi pa inuutusan ng Diyos Ama na bumaba. So ang Diyos ang nakikipag-usap directly sa mga tao, halimbawa katulad kay Josue. Sa pamagitan kay Josue na ipaparating niya yung mabuting balita, ang kanyang mga tuntunin, ang kanyang uutos doon sa mga tao. Naikipagtipan siya sa mga tao sa pamagitan kay Josue, sapagkat wala na po noon si Moises, namatay na. At hinalilingan niya ito si Josue na kanang kamay ni Moises. So sa pamagitan ni Josue na ipaparating ng Diyos Ama yung kanyang layunin sa bayan ng Israel na maibahagi sa mga tao ng sambahayan ng Israel yung lupang ipinangako ng Diyos Ama sa kanilang mga ninuno. Kaya tinagubilinan niya si Josue na magpakatatag at magpakatapang, sapagkat hindi siya iiwan ng Diyos, lagi siyang sasamahan. Ganyan din po tayo sa panahon natin ngayon. Kung tayo'y mananatili sa Panginoong Hesus, tayo'y mananatili sa Diyos Ama, ay lagi tayong sasamahan ng Diyos. Anumang gawin natin, anumang hingiin natin sa Kanya, ay Kanyang ipagkakaloob sa pangalan ng Panginoong Hesus, sapagkat hindi po tayo makakalapit sa Ama kung tayo lamang. Kaya dapat sa pangalan ng Panginoong Hesus, tayo'y lalapit sa Ama at hihingi kung anuman yung nais natin. Ganyan po ang nais kong iparating ng Diyos Ama doon sa una nating tinunghayan, na meron siyang mga bagay na ipinangako. Pinangako niya na lagi niyang susubaybayan si Josue or kasama niya, sasamahan niya. Katulad nung ginawa niya kay Moises. Nung inilabas ni Moises ang sambahayan ng Israel sa Ehipto, inalis niya doon sa pagkaalipin, sinamahan sila ng Diyos. Kaya hindi sila nahabol nung paraon na siyang kalaban ng Diyos, nang siyang nahari doon sa Ehipto noon, nung time na yon. So naandun lagi ang Diyos, laging kasama ni Moises. Kaya nung namatay si Moises, itong si Josue naman ang kanyang binigyan ng tagubilin sa pamagitan nga ni Josue ito, na ipaparating ng Diyos ang kanyang loobin doon sa sambahayan ng Israel. Ano nga ba yung mga ipinangako ng Diyos Ama doon kay Josue? Ang sabi niya, sasamahan niya. So tingnan natin doon sa aklat ni Josue chapter 1, 5 hanggang 9. Tingnan po natin kung ano yung mga ipinangako ng Diyos. Ang sabi po, hindi ka matatalo ni numan habang ikaw ay nabubuhay. Kung paanong sinubaybayan ko si Moises, gayon din ang gagawin ko sa iyo. Hindi kita pababayaan. Ayan po yung unang pangako ng Diyos Ama kay Josue. So ganyan din po sa atin ngayon, brothers and sisters. Kung tayo'y susunod sa utos ng Diyos, susundin natin ang kanyang mga tuntunin, ang kanyang mga salita, hindi tayo iiwan ng Diyos. Narito lamang ang Diyos na handa, na lumapit tayo sa Kanya. Nakahanda lagi siya. Ayan po, ang sabi, ayan pa yung assurance na ibinigay kay Josue. Hindi kita pababayaan.
Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ikaw ang mamumuno sa bayang ito. Sa pananakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Ito ang pakiusap ng Diyos. Kahit nakasama, kailangan magpakatatag pa rin tayo. Magpakatatag si Josue, sabi nga, magpakatatag at magpakatapang. Pero hindi po ito magpakatapang na aapihin mo yung kapwa mo. Magpakatapang ka, harapin yung mga pagsubok upang malampasan natin. Anyan po ang ibig sabihin po niyan. Hindi po porket magpakatapang ka, baka naman tapang na walang hiya. Hindi po ang ibig pong sabihin niyan, magpakatapang ka upang harapin mo yung mga pagsubok na dumarating sa iyo or mga gawa ng kalaban. Yan po ang ibig, magpakatapang ka. Sundin mong mabuti ang kautosang ibinigay sa iyo ni Moises. Huwag mong susuwayin ang anumang itinagubilin doon at magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Ayan po, magpakatapang tayong sumunod sa utos ng Diyos. Hindi po magpakatapang na walang hiyain natin yung ating mga kapatid. Hindi po, kung hindi sumunod sa utos ng Diyos. Sapagkat kung tayo susunod sa utos ng Diyos, wala pong hahadlang po sa atin. Sapagkat yan ay kalooban ng Diyos, anumang gawin natin. Kung susunod lamang tayo at tatalima tayo sa utos ng Diyos, lahat ng gagawin natin ay pagtatagumpayan natin. Yan po ang ibig sabihin dyan na magpakatapang. Hindi po, porket magpakatapang ka na sa pagiging walang hiya. Walang hiyain mo na yung kapatid mo. Hindi po maganda yan. Hindi po yan ang ibig sabihin. Magpakatapang tayo na harapin ang mga pagsubok. Magpakatapang tayo na sundin ang kautusan ng Diyos. Sundin ang kanyang mga tuntunin. Ayan po ang ibig sabihin ng Diyos niyan, upang mapagtagumpayan natin ang gawa ng lalang ng kalaban. At mapagtatagumpayan natin anuman ang ating gawin. Yan po ang assurance ng Diyos kay Josue. Ganon din sa atin. Kung tayo susunod sa Kanya, tatalima sa Kanyang mga utos, lahat ng gagawin natin, mapagtatagumpayan natin. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon. Dili-diliin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Ayan po, giginhawa at magtatagumpay. Ayun po ang ibig sabihin nun, magpakatapang ka. Na dili-dilihin natin ang salita ng Diyos, ang tagubilin ng Diyos, upang nang sa ganon ay kumanim sa ating isipan at hindi na tayo makagawa ng masama. Kasi hindi tayo makagawa ng masama kung nasa isipan natin yung kabutihan ng Diyos, yung utos ng Diyos Isipin natin may takot tayo sa Diyos Ayan po ang ibig sabihin niya na magpakatapang ka, magpakatatag tayo. Magpakatatag tayo sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Magpakatapang tayo na harapin ang mga pagsubok na yan. Ayan po ang ibig sabihin niyan, hindi yung magpapakatapang tayo na wawalang hiyain natin yung ating mga kapatid. Ganyan po ang ibig. Marami sa atin ang tapang ng apog Walang hiyain pa yung kapatid na kahit wala namang ginagawa So hindi po kalugod-lugod sa Diyos, hindi po yan ang ibig sabihin. Dili-dilihin natin ang nakasulat dito sa Bibliyang ito, sa Bible na ito, sa Old Testament. Yun po yung utos noon ng Diyos. At ano ang sabi ng Diyos Ama kay Josue? Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh ang Diyos, ang iyong Diyos ay sa iyo saan ka man pumunta.
Ayan po ang assurance ng Diyos. Kung tayo'y magpapakatatag, magpapakatapang, at susundin natin ng buong puso, buong katapatan ng utos ng Diyos, isa sa buhay natin, sasamahan tayo ng Diyos saan man tayo magpunta. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Ngunit nakakapanglumo lamang na binabaliwala natin ang Diyos, ni hindi na natin maalala. Ni hindi lang naman natin maalala ang pasalamatan. Lord, salamat po sa mga biyaya. Wala na. Kapagkat naubos na ang oras natin doon sa mga alalahanin ng gawa ng sanlibutan. So sa mabuting balitang ito, brothers and sisters, itinuturo sa atin na dapat tayong magpakatatag, magpakatapang, na harapin yung mga suliranin na dumarating sa buhay natin. Magpakatapang tayo na saliksikin ang salita ng Diyos. Sa pamagitan diyan, matutunan natin gawin nating sandata sa mga kalaban. So wala na tayong gagawin. Mananalangin na lang tayo sa Diyos. Ikatabi natin ang Diyos eh. Wala na magtatagumpay sa atin. Nakalaban, sabi nga eh, God is with you, who can be against you? Kung ang Diyos ay sumasayo, sino magsasabi ng laban sa atin? Ng laban sa iyo? Ang Diyos ang humahatol. Walang karapatan ng tao na humatol sa kanyang kapwa. Kung sumasa atin ang Diyos, sino hahatol sa atin? Ang Diyos ang humahatol. Ang Diyos ang judge. Ang Diyos ang hukom. Di ba? So, pagsikapan natin, magpakatapang tayo na lumapit sa Diyos. Magpakatatag tayo na itakwil natin ang ating mga kasalanan at iwan natin ang ating mga pagkakasala. Ayan po ang magandang aral po dito sa tinunghayan natin dito sa aklat ni Josue. Hindi po magpakatapang, nawawalang hiyain natin yung ating mga kapatid. Wala tayong paglalagyan sa langit noon, doon tayo sa impyerno noon. Pagkaganyan gagawin natin. So ayan po ang tagubilin ng Diyos. Ang sabi nga, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka. At tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sa iyo saan ka man magpunta. So kahit saan tayo magpunta, brothers and sisters, kung kasama natin ang Diyos, ba't tayo matatakot? Kasama natin ang Diyos eh. Siya yung hukom eh. Nasa Kanya yung, yung tabak na ipupuksa sa mga taong patuloy na gumagawa ng hindi kalugod-lugod sa Diyos, sa Diyos. So ba't tayo matatakot? Kasama natin ang Diyos. So ganyan lang po, brothers and sisters. Pag nilay-nilayan natin ang salita ng Diyos upang nang sa ganun ay magtagumpay tayo sa lahat ng ating pakikibaka sa mundong ito, sa sanlibutan ito. Sapagkat challenge sa atin yan eh. May mga nangyayari sa atin, mga pagsubok, challenge sa atin yan. Habang tayo'y naglalakbay sa daigdig na ito. Kung mapagtatagumpayan natin ang lahat ng mga challenge na yan, natural may reward tayo sa lumikha sa atin. Sapagkat yan ang nais ng Diyos, na mapagtagumpayan natin ang lahat ng hadlang, ang lahat ng mga pagsubok, ang lahat ng mga suliranin. Ayan ang nais ng Diyos, mapagtagumpayan natin. Ngunit hindi po natin mapagtatagumpayan yan kung sa sarili lang natin na pamamaraan. Mapagtatagumpayan natin yan kung lalapit tayo sa Kanya, lalapit tayo sa Diyos, magbabalik loob tayo at tatalikdan natin ang ating mga kasalanan. Doon lang tayo magtatagumpay sa mga pagsubok na yan.
So ganun din po doon sa ikalawang mabuting balita na tinunghayan natin sa aklat ni Mateo. Nung sinugo ng Panginoong Jesus ang kanyang 12 alagad, ganon din po ang tagubilin niya. Ang sabi niya, hanapin nyo, instead na huwag kayong pupunta sa ibang lugar. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel at ipangaral na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ang mga may karamdaman, pagalingin ang mga kitungin, palayasin ang mga demonyo, palayasin ang masasamang espiritu. Ayan po ang binigay na assurance ng Panginoong Hesus sa kanyang 12 alagad. Binigyan ng kapangyarihan. So ganyan din po ang gagawin sa atin. Kung tatalima tayo doon sa utos ng Panginoong Hesus, mananatili tayo doon sa kanyang mga salita, mananatili din siya sa atin. Sasamahan din niya tayo. At walang makapananaig sa atin kung kasama natin ang Panginoong Hesus. Sapagkat nasa kanya ang buhay eh. Siya yung muling pagkabuhay, siya yung buhay. Sinong makapananaig sa atin kung kasama natin ang Panginoong Hesus? Napagtagumpayan niya na ang sanlibutan, natalon niya na. So, dapat natin na tandaan, brothers and sisters, maliban na sumaatin ang Diyos, wala tayong magagawa. Maliban na hindi tayo manatiling nakakabit sa sanga, sa puno, bilang sanga, wala tayong magagawa. Tayo ay itatapon, mamamatay, at matutuyo, at pagbibigkisin at itatapon sa pugon sa apoy. Lalo na pagka dumating yung paghuhukom. So ganun din po. Dapat natin sundin, dapat tayong tumalima sa mga utos o salita ng Panginoong Hesus. Sapagkat ang Panginoong Hesus, ang salita niya ay buhay. Ang buhay na walang hanggan ay kilalanin natin ang Diyos Ama na nag-iisang Diyos at tunay. Sapagkat siya lang dapat ang ating sinasamba. Hindi yung kung sino-sino sinasamba natin, sino-sinong hinahalikan natin. Ang Diyos lamang ang dapat nating sambahin. Hindi yung tulad sa akin, sumamba sa piso. Kaya nangyari sa akin tuloy, halos hindi na ako makatayo, makalakad nung isang gabi. Kasi sa paghahangad ko na kumita ako, wala naman akong trabaho, palamunin. So kahit sabi ko, kahit sa maliit na halaga, at least pagka naipon, kung makabili lang naman ng 1 kilong bigas, maganda nga yung hangarin ko, maganda ang layunin ko. Pero ang tanong, kalugod-lugod ba sa Diyos yung ginawa ko? Hindi, brothers and sisters. Sapagkat yung ginagawa ko ay makasanlibutan yun. Yun yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi hindi lang naman, brothers and sisters, yung sinasabi na Diyos-Diyosan yung rebulto lamang, hindi po. Marami po ang ibig sabihin yan. Katulad nga na nung ginawa ko, sinamba ko yung piso Instead na mag-prepare ako ng mabuting balita upang ipahayag ko sa mga kapatid ko, anong ginawa ko? Anong ginawa ng kalaban, ng dyablo? Pagkagising ko ng kinaumagahan, wow! You have please click, ano tawag doon? No? Parang i-claim mo yung reward mo, sabi ng ganon. Please claim your reward. Click here. So nainganyo ako nung klinik ko na siyempre, may dagdag na yung kita ko nadagdagan Ginawa ko, pinuntahan ko yung apps na aking nilalaro. Nakalimutan ko na ngayon yung mabuting balita na aking i-prepare para sa yung kahapon nga, yung nag-live ako sa sa FB. At saka ito po na ipine-prepare ko. So nakalimutan ko nag-prepare nito kasi nung isang araw pa ito
Ay nakipag-usap ako sa Diyos noon kasi sabi ko, Lord, ano po bang dapat kong gawin para makamtan ko naman yung aking mga hinihingi o hinihiling. So binigyan ako ng challenge. Kung talagang nais mong makamtan yung mga kahilingan mo, magpakabanal ka sapagkat ako'y banal. Iwanan mo yung mga gawa ng sanlibutan. Paano ko maiiwan pagkagising ko pagtingin ko doon sa cellphone ko Please claim your reward. Klinik ko ngayon. Hanggang sa napunta na ako doon sa apps na nilalaro ko. So nakalimutan ko na mag-prepare ng mabuting balita ng Panginoong Yesus. Ganon po, inaagaw po kasi ng dyablo yung attention natin doon sa mabuting balita, doon sa mabuting gagawin natin, yung kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ayaw ng dyablo na makagawa tayo ng mabuti. Ang gusto niya doon sa masama, para sa kanya tayo. Ganyan ang dyablo. Destroyer yan Ayaw niya ng masaya yung tao na nakikita niyang masaya. Gagawa ng paraan yan upang maging malungkot ka. Ganyan po ang gawain ng masamang espiritu. Kapag nakita na masaya tayo, gagawa ng paraan yan para maging malungkot, magalit tayo. Ayan po ang gawain ng masasamang espiritu. Papasok po sa atin yan, mananahan, at gagawa ng mga kung ano-anong kabalbalan. Minsan mga asar. Ayan, kung ano lang yung espiritong pumasok sa atin, kung ano yung nais niya. Ayan po, kasi yung espiritong masasama nandyan lang yan Pagala-gala dyan sa himpapawid. Hindi po totoo yung sinasabi nilang ligaw. Paano maliligaw Dito nga yung tahanan nila sa sanlibutan Paano masasabing ligaw? Hindi po mga ligaw. Tayo ang naliligaw. Hindi po ligaw yun. Kasi dito po sila nananahan sa himpapawid. Diyan, palutang-lutang lang yan, masasamang espiritu. Kaya pumapasok sa atin yan kung gugustuhin nila. Anumang ihudyat ng pinuno nila si Satanas, gagawin nila. Kung gusto nilang pumasok doon sa tao, papasok yan. At malilikha yan doon ito, ganito. Siya yung magtuturo sa atin ngayon na gumawa ng masama. Kasi hindi naman masama yun Siyempre, kung ano yung laman ng kanyang puso, yun ang ituturo niya sa tao. Yung espiritu ng kasamaan yun Kaya masama rin yung ituturo noon sa atin. Kaya wala pong ligaw na espiritu. Talagang sila ang nananahan dito sa sanlibutan ito for the meantime. Hindi po sila naliligaw katulad nung sinasabi nung ating mga ninuno or mga magulang. Hindi po sila naliligaw. Tayo ang naliligaw. Kapag inaccept natin yung kanilang ino-offer, doon tayo naliligaw. Sapagkat lilinlangin tayo ng mga yan. Kalaban yan Ayaw ng mabuti niyan. Ayaw niya na nakikita ng masaya yung tao. Kaya yung iba, yung mga mangmang, sinasamantala naman. Ay hindi pala ako ang kalaban Yung masama. yung masama naman ikang espiritu, hindi naman pala ako Hindi, kamangmangan po natin yun. Kung gano'n ang natin. Hindi pala ako ang kalaban Gagawa rin ako ng masama sa aking kapwa. Ganon po pagkamangmang ang tao, kung ano yung ipagkaloob sa kanya ng masamang espiritu, i-accept niya yan. At ganon yung gagawin niya. Hindi pala ako kalaban Yung masama parang espiritu. Hindi niya alam, ginagamit siya ng masamang espiritu para maghasik ng masamang mga pananalita, masamang asal, upang maghasik doon sa kanyang kapwa. So kapag tayo ay naging dahilan ng pagkakasala ng ating kapwa, mas mabigat ang parusa sa atin, brothers and sisters. Kala lang natin hindi naman ako yung nagkakasala Kala lang natin yun. Pero mas mabigat sa atin
Halimbawa, katulad na lang sa akin, may isang tao diyan na nanahimik, masaya siya na nagpupuri sa Diyos. May ginawa tayo ngayong kabulastugan, nagalit siya ngayon. Kala ba natin siya yung masama? Hindi po. Hindi po sa Diyos siya masama kasi tayo ang mas masama noon, sa ako ang masama noon. Dahil sa akin ang galing yung pagiging masama niya. Ako ang naging dahilan ng pagkakasala niya. Mas mabigat ang parusa sa akin. Ano ang sabi ng Panginoon doon sa aklat ni Mateo? Ang sino mang maging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapatid o sa maliit na nananalig sa akin, ay mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa laot ng dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng ating maliliit na kapatid. Kala kasi natin, kasi mangmang tayo, hindi natin alam nagkasala, nagalit ngayon yung kapatid natin. Kala natin, hindi tayo nagkasala. Abay, mas mabigat ang parusa sa atin. Napangingilabot, sabi ng Panginoong Hesus. Nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan ng pagkakasala ng isang kapatid. Lalo na kung wala namang ginagawang masama, nananahimik. Tapos gagawa tayo ng kabulastugan. Magpapagamit tayo sa espiritu, sa masamang espiritu. Kala natin wala tayong kasalanan, tuwang-tuwa pa tayo Nagalit yung kapatid natin naasar natin Hindi natin alam na mas mabigat yung kasalanan natin. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Nakapangingilabot ang sasapitin ng taong yun na naging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. Kasi pag kamangmang tayo, wala tayong intindihin Yun po yung ipapasok sa isip natin ng masamang espiritu. Papasok po sa atin yan at at bubulong-bulungan tayo. Ayan, gawin mo yan, asarin mo yung taong yan. Ayan, gawin mo yan, buisitin. Tayo, mangmang tayo, hindi natin alam na tayo palang mas mabigat ang kasalanan. Ako pala yung mas mabigat ang kasalanan na naging sanhi ng pagkakasala ng kapatid natin. Yung kapatid yung nagalit na yun, pwede pa ma-exempted yun Kasi hindi naman siya magagalit kung hindi natin dinalit or inabala or kung ano yung ginawa natin. Ganun po, dahil sa kamangmangan natin, tayo'y napapahamak. Kasi hindi po natin alam ang katotohanan. Akala lang natin tama yung ginagawa natin. Hindi naman ako magkakasala Siya naman kasi siya yung nagalit Kaya yun po, mag-ingat po tayong lagi, brothers and sisters. Hindi po, kala natin wala tayong kasalanan dahil hindi naman tayo. Siya naman kang gumawa ng masama Bakit gagawa ba ng masama yan kung hindi mo ginawa ng kabulastugan? Ibig sabihin, sa'yo nang galing, kaya siya nagalit. Ganun po yun, brothers and sisters. Kaya mula ngayon, dapat bawat gawin natin, isipin natin, tingnan natin kung kalugod-lugod sa Diyos. Kapagkat maraming gawa natin na akala natin mabuti na. Ngunit ang tanong, kalugod-lugod ba sa Diyos yan? Kapagkat iba yung mabuti, iba yung kalugod-lugod sa Diyos. Tingnan mo lang yung brothers and sisters, yung ginawa ni yung anak ni Eva at Adan, na si Cain at si Abel. Itong si Cain yung panganay. Nung time na nasa hustong gulang na sila, unang naghandog ng inanin niya itong si Cain sa Diyos. Naghandog siya ng kanyang yung kanyang unang ani doon sa lupain niya na tanim niya. Naghandog siya sa Diyos. Ngayon ito naman si Abel, ganun din. Nung malalaki na yung mga alaga niyang tupa, kung hindi po ako nagkakamali, naghandog din po siya sa Diyos. Ngayon ang kinalugdan ng Diyos, itong si Abel. Kapagkat maganda yung handog niya, pero at least parehas silang naghandog. So, ang aral po doon, hindi po lahat ng mabuting ginagawa natin ay kalugod-lugod sa Diyos.
Tingnan mo si Cain at Abel, parehas sila naghandog sa Diyos. Pero sino ang kinalugdan? Si Abel. Kaya ang ginawa ni Cain, dahil sa inggit na kinalugdan ng Diyos si Abel, pinatay niya yung kapatid niya. Pinukpok ng bato sa bukid. Niyaya niya doon sa bukid, ang ganda ng niyaya niya eh. Mamasyal muna tayo doon sa bukid. Ngayon pala pagdating doon, kanyang pinukpok. Pinatay niya dahil sa inggit. Sapagkat ang kinalugdan ng Diyos, itong si Abel. So ang aral po doon, hindi lahat ng mabuting ginagawa natin ay kalugod-lugod sa Diyos. Ayan po ang magandang aral doon. Kaya, kala natin maganda yung ginagawa natin eh. Ang tanong, kalugod-lugod ba sa Diyos yan? O baka yung tao lang, kapwa lang natin yung nalulugod sa atin? Ayan po ang itanim po natin sa isip natin, brothers and sisters. Sapagkat katulad nga nung kasabihan ng sanlibutan, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Ganon din po, pagka naghandog tayo sa Diyos, hindi lahat ay kalulugdan ng handog sa Diyos. Hindi lahat ng ginagawa nating mabuti ay kalugod-lugod sa Diyos. Kaya dapat tingnan po natin kung ito ba ay kalugod-lugod sa Diyos. Hindi po masama ang gumawa ng mabuti sa ating kapwa. But ang point po dito is, kalugod-lugod ba sa Diyos? Ayan po ang doon. Kalugod-lugod nga ba sa Diyos ang aking gagawin? Katulad nung ginagawa ng Panginoong Hesus, kung ano ang ipinag-utos sa kanya ng Ama, yun lang yung sinusunod niya. Kung ano yung naririnig niya at nakikita niya sa Ama, na ginagawa ng Ama, yun yung ginagawa niya noon, nung inutusan siya ng Ama. So mag-ingat po tayo sa mga pagtulong natin, sa mga ginagawa natin, kala natin mabuti na, yun pala hanggang sa tao lang. Dapat yung kabutihan na ginagawa natin sa ating kapwa, iparatang natin hanggang sa Diyos. Sapagkat kung hanggang sa tao lang, wala tayong tatanggapin na mula sa Diyos. Wala tayong gantimpala mula sa Diyos. Sapagkat tinanggap na natin sa tao eh. Ibibigay sa atin yun eh. Pasasalamatan tayo. Or minsan bibigyan pa tayo ng regalo. Yung mga ganun. So wala na tayong gantimpala na mula sa langit sapagkat tinanggap na natin dito. Kaya dapat kung tayo gagawa ng tulong, gagawa tayo ng kabutihan, unahin natin ang Diyos. Ito ba'y kalugod-lugod sa Diyos? O baka hindi naman? Katulad nung ginawa ni Cain at Abel. Si Abel, kinalugdan ng Diyos. Si Cain, hindi. Kaya ang ginawa niya, sa inggit ni Abel, pinatay niya yung kapatid niya. Yan yung unang pagpatay noon. Kaya yung mga matay tao ngayon, yung mga lahi siguro ni Cain. Siya yung unang pumatay ng tao eh. Si Cain eh. Dahil sa inggit eh. So hindi lahat ng mabuti ay kalugod-lugod sa Diyos. Si Abel at si Cain ay naghandog pareho. Ngunit si Abel ang kinalugdan ng Diyos. Ayan po, lagi natin pakatandaan. Ganon din po sa araw ng Panginoong Hesus. Hindi po iniwan ng Diyos Ama ang Panginoong Hesus. Sapagkat ginagawa niya yung utos ng Ama, ng Diyos Ama. Sinusunod niya, hindi niya sinusuway. So dapat din ang gawin natin ngayon, brothers and sisters. Dapat tayong sumunod sa Panginoong Hesus. Sapagkat yung salita ng Panginoong Hesus ay salita rin ng Diyos Ama. Nanggaling sa Kanya, nanggaling sa Ama ang salitang yan, na ipinapangaral sa atin at ito'y inilagay dito sa mabuting balitang ito sa Biblia, inilagay upang atin matutuhan. Atin nang sa ganun ay mapanuto tayo. Kaya iniwan sa atin, ang laki natin pasalamat dito dahil may iniwan sa atin na ganito. Kung wala na ang tao ngayon, wala nang pag-asa. Kaya dahil dito sa mabuting balitang ito, sa salita ng Diyos, sa salita ng Panginoong Yesus na iniwan sa atin, tayo'y nagkaroon ng pag-asa. So isipin natin, brothers and sisters, ang bawat gagawin natin. Ito
ba ay kalugod-lugod sa Diyos? Hindi po masamang gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Maganda yan, na gumawa tayo ng mabuti. Pero ang pag sumakita natin, yung kabutihan na ating gagawin, yung kalugod-lugod sa Diyos. Halimbawa, ganito po, meron isang pulubi, humihingi sa atin ng limos. Siyempre, hindi naman natin alam, kala natin pulubi eh. So, exempted na tayo doon kasi hindi natin alam. Ganito po yan, nagbigay tayo ng limos. Itong pulubi pa lang ito, may hawak na sindikato. Siyempre, pagkatapos ng manghingi ng pulubing yun, pupunta doon sa boss nila, sa amo nila. Ibibigay doon yung kanilang mga nahingi. Ito naman, sindikato, mahawak sa kanila. Siyempre, pambibili ng, kung ano, baka yung pambili ng baril na pang ano sa mga tao, di, doon tayo nagkasala. Tayo naging dahilan. Dahil tinulungan natin ang hindi natin inisip, hindi natin tiningnan yung totoo nga ba, dapat lagi natin tanungin ang Diyos. Dapat nga ba ang tulong na ito ay pagkakaloob ko? O baka naman akong maging dahilan para magkasala yung taong ito. So mag-ingat tayo lagi. Hindi po masama ang gumawa ng mabuti. Tumulong. Magandang gawain yan. Yan po ay kalugod-lugod sa Diyos. Yan. Kayamanan din po sa langit yan. Kung gagawin nating mabuti, is kalugod-lugod sa Diyos. Diba? Baka mapahamak lang tayo sa paggawa natin ng mabuti. Kaya dapat yung gagawin nating mabuti, yung makakarating sa Diyos. Sangguni natin sa Kanya, kung ito ba po ay karapat-dapat na bigyan ko ng panahon, pag-ukulan ko ng panahon upang gawan ko ng mabuti. So magandang aral, ganun din po ang ginawa ng Panginoong Hesus, yung kalugod-lugod sa Diyos. Ganun din po dapat ang gawin natin, na dapat tayong manatili sa salita ng Panginoong Hesus. Gawin natin ang nakalulugod sa Diyos. Ayan po, kasi baka naman hindi kalugod-lugod sa Diyos yung ginagawa natin eh. Alam natin, mabuti eh. tulad nga, dahil sa kamangmangan natin, hindi natin alam, kala natin, hindi nagkakasala, nagalit yung isa, inaanasar natin, iniinis natin, tuwang-tuwa tayo. Dahil nainis natin ang kapwa natin eh. Hindi natin alam, mas mabigat pala yung kasalanan natin. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Lalong-lalo na kung nananalig sa Panginoong Hesus, nananalig sa Diyos. Kaya mag-ingat tayo lagi brothers and sisters, nating gagawin. Gawin natin yung kalugod-lugod sa Diyos. So tingnan natin dito sa aklat ng Juan, chapter 8, verse 27 hanggang 29. Hindi nila naunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuturo sa akin ng Ama. At kung kasama ko ang nagsugo sa akin, hindi niya ko iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ayan po. Hindi po tayo iiwan ng Panginoong Hesus kung ang gagawin natin ay nakalulugod sa Diyos Ama. Kapagkat yung nais ng Panginoong Hesus eh.
Yung gawin natin yung kalugod-lugod sa Ama, hindi yung kalugod-lugod sa tao. Aanuhin natin, papurihan nga tayo ng tao, pasalamatan tayo ng tao. Kalaban mala tayo ng Diyos. Walang silbi po yun. Dapat maging kaibigan tayo ng Diyos. Maging anak tayo ng Diyos. Ano ang sabi doon sa aklat ng di ko po matandaan, pero ang sabi, ang kaibigan ng sanlibutan ay kalaban ng Diyos. Sapagkat ang sanlibutan ay hindi kumikilala sa Diyos yan eh. Hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. So ayan po, kaya hindi po siya iniiwan ng Diyos Ama dahil ang ginagawa ng Panginoong Hesus ay yung kalugod-lugod sa Diyos. So ganyan din po tayo. Gawin natin yung kalugod-lugod sa Diyos, hindi yung kalugod-lugod sa tao. Natatakot kasi tayo, mawawalaan tayo ng kaibigan, mawawala ako ng kabarkada, itatakwil ako ng kamag-anak ko kapag sinunod ko yan. Kapatid, natakot ka lang sa una pero babalik at babalik din yan. Kapag ang Diyos ang naghahari sa puso natin, hindi tayo iiwan ng Diyos. Siya ang lumikha sa atin eh. Alam niya kung ano yung dapat niyang gawin sa atin eh. So bakit tayo magdadoubt? Kaya nga dapat lagi tayong manatili. Manatili tayo sa Panginoong Hesus. Sapagkat wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. So tunghayan natin dito sa aklat ng Juan, chapter 15, verse 5 hanggang 7. Para manatili po tayo, paano tayo mananatili sa Panginoong Hesus. Yan natin. 5:7. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Ayan po, brothers and sisters, kung tayo hihiwalay sa Panginoong Hesus, katulad ng isang puno po, halimbawa, may puno ng sabihin na lang natin, dalandan or mangga. Subukan natin putulin yung sangang yun doon sa puno at ilagay na lang natin dyan sa isang lapag, sa isang tabi. Di ba, unti-unting matutuyo yun. So pagka natuyo na yun, pwede na nating igatong. Kasi hindi naman natin pwede igatong kapag ito'y nakakabit pa o tuyo pa basa pa eh. So pagka natuyo na, saka na natin igagatong yan. At igagatong natin doon sa saingin natin. Ganyan din po tayo. Kung tayo'y mananatili or hindi mananatili sa Panginoong Hesus, tayo'y nakahiwalay sa Kanya, tayo'y matutuyo din po. At pagdating ng panahon ng paghuhukom, tayo'y pagbibigkis-bigkisin at itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ganyan po ang mangyayari sa atin. Kaya dapat tayong nanatili na nakakabit sa puno. Sino ba ang puno, ang tunay na puno ng iglesia? Ang Panginoong Hesus ang tunay na puno ng iglesia ng Diyos. Kaya dapat tayo sa Kanya kumabit. At huwag tayong umalis sa Kanya sapagkat wala tayong magagawa kung tayo'y hiwalay sa Kanya. Yan po, brothers and sisters. Kaya dapat nating kilanlin ang tunay at nag-iisang Diyos sapagkat siya lamang ang Diyos, ang tunay na tagapagligtas. Sapagkat kung kinilala natin, kikilalanin natin ang tunay na Diyos na nag-iisa at ang Panginoong Hesus na kanyang bugtong na anak, tayo'y magkakaroon ng buhay. Sa kanya ang buhay ang Panginoon ang buhay. Siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. So tingnan natin dito sa
Sa aklat ni Juan chapter 17, 2, 3, 17 hanggang 18. Alam po natin kung anong sinasabi ng Panginoong Hesus. Ito po nung malapit nang umakyat ang Panginoong Hesus sa langit. Nanalangin siya para doon sa mga alagad niya. Nanalangin siya sa Ama. So, ang sabi ng Panginoong Hesus, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan. Ayan po. So, ang Panginoon ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin ang nag-iisang Diyos, Ama, at ang Panginoong Hesus na kanyang anak. Ayan po. Pinagkalooban sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. So, yan po. Sa pamagitan ng pagkilala natin sa Diyos, doon tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat ipinagkaloob na ng Diyos Ama sa Panginoong Hesus ang kapamahalaan ng lahat ng bagay dito sa mundong ito. Kaya kung tayo hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Sabi nga ng Panginoong Hesus walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamagitan ko. Paano tayo makakarating sa Ama kung hiwalay tayo sa Panginoong Hesus? Diba? So yan po mga brothers and sisters, dapat manatili tayong nakikipag-isa sa Panginoon Hesus sapagkat siya ang muling pagkabuhay. Nasa Kanya ang buhay Siya yung muling pagkabuhay at ang buhay. Diba? Sabi nga dito, ipinagkaloob mo sa Kanya ang buhay. Ang Panginoong Hesus ito ang nananalangin sa Ama. Siya yung nagsasabi dito. So tingnan natin dito sa aklat ni Juan chapter 11 verse 25 hanggang 26. Tingnan natin. Sabi ninyo hindi totoo yung mga pinagsasabi ko. Tingnan natin ng Panginoong Hesus ang buhay at muling pagkabuhay. 25. Ayan po, sabi niya Sinabi naman ni Hesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang sinumang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Amen. Dapat lang natin paniwalaan sapagkat ang Panginoon ang muling pagkabuhay at ang buhay nasa Kanya. Kaya wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Panginoong Hesus. Wala. Para tayong sanga na matutuyo kung tayo'y hiwalay sa Panginoong Hesus. At pagdating ng panahon, ang takdang panahon, tayo'y igagatong doon sa sinaing. Lulutang-lutang tayo doon sa mainit na apoy. Gusto ba natin yon? Abay ako, ayaw ko. Kaya nagsusumikap pa kung makasunod sa kalooban ng Diyos Ayoko doon, mainit doon. Doon ako sa yung bagong Jerusalem. Ang luluobin ng Panginoong Hesus, maganda doon Kasi ginto yung lalakaran natin doon. At wala nang pagtanda doon. Puro mga bata na tayo doon, parang mga dalagingding, mga binatilyo. wala tayong gagawin doon, magpuri sa Diyos. Kaya nga ngayon pa lamang hinahanda na tayo habang tayo nandito sa lupang ito. Kasi pagdating natin doon, wala naman tayong gagawin doon kung hindi magpuri sa Diyos Sumamba sa Diyos.
Yun po ang gawain natin doon. Hindi na tayo maghihirap. Di katulad ngayon na bago ka kumita katakot-takot na pawis ang lalabas sa katawan natin. Doon wala na. Ginto pa yung lalakaran natin. Doon wala nang ilaw. At wala nang pag-aasawa. Para tayong mga anghel daw doon, sabi ng Panginoong Hesus. Kaya wala nang pag-aasawa sa muling pagkabuhay. Pagkabuhay ng mga patay. Wala nang pag-aasawa roon. Wala nang, lahat magkakapatid na tayo doon. Kaya yun ang pagsumikapan natin, brothers and sisters, na magkasama-sama tayo doon. Sapagkat yan ang layunin ng Diyos sa atin. Kaya pinagsusumikapan ng Diyos, nandyan lagi siya. Laging nakahanda. Pag sumakita natin na tayo ay makapasok doon sa bagong bayan ng Jerusalem, na ibababa mula sa langit, doon kukuha na lang tayo ng mga bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Yan ang pangako ng Panginoong Hesus. Ipitas na lang tayo doon. At yung magiging natin doon, parang tayo mga anghel. Ang sarap siguro, wala kang iintindihin. Wala nang hirap, wala nang mga asar, wala nang mangiinis. wala ka nang maaamoy na kung ano-ano. Ang sarap siguro. Sana nga dumating na yung time na yun para matapos na itong kasamaan ng sanlibutan ito. Kaso ang Diyos lang ang nakakaalam noon Kaya panalangin natin na dumating na siya ng maaga. Sama-sama nating hilingin na dumating na siya ng maaga. Bumalik na ng maaga para sunduin tayo. Kaya pag sumakita natin, brothers and sisters, na makapasok tayo doon sa bagong Jerusalem, yan po ang pangako ng Panginoong Hesus. Kaya nga nung panalangin niya, sabi nga niya, Ama, nais ko po yung mga taong ibinigay mo sa akin ay makasama doon sa akin at makita nila ang kinaroroonan ko. So pag sumakitan natin, brothers and sisters, na tayo ay makasama roon. So ganun din po ang tagubilin ni Apostol San Pablo na dapat nating gawin din sa panahon natin ngayon. Sapagkat kung noon sa Old Testament ang kalaban ng bayan ng Israel ay kapwa-tao. Ngunit ngayon iba na po, sapagkat hindi na po tao ang kalaban natin ngayon, ay ang mga espiritu na nanamamayani diyan sa himpapawid. Ayan po, tunghayan natin dito sa Efeso. Balikan natin yung Efeso. Ang sulat ni Pablo. Ito po yung paalala ni Pablo sa mga taga-Efeso. Sabi niya, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Ayan po, mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadiliman, namamayani sa sanlibutang ito ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ayan po ang kalaban natin ngayon. Kaya mag-ingat tayo dito. Ito may mga kapangyarihan na ito yung tao wala mga ihip-ihip lang sa tao putib-hutib. Tawag doon yung bubulong-bulong.
Yan ang alam ng tao, pero ito, kalaban na ito, mga espiritong masasama, may mga kapangyarihan po ito. Kaya nga nandyan sila sa himpapawid eh, lulutang-lutang. Kaya pagka tayo pumapasok po ito sa atin, anumang oras gustuhin yan. At ito po yung lumilikha ng pagkabahabahagi. Pagkat ayaw po nito ng mabuti. Ang gusto po lagi nito ay kasamaan. Kaya pumapasok po ito sa tao at siya po yung gumagawa ng bumubulong-bulong doon sa tao. Sige, gumawa ka ng kabulastugan. Tayo naman, kasi siyempre mangmanga tayo eh. Gagawa din naman tayo. Sige, manginis ka. Buwisitin mo yung taong yan. Kapag nainis yan, di tuwang-tuwa tayo, di ba? Nainis eh. Ganon. Pero hindi natin alam, mas mabigat yung parusa sa atin. Kasi hindi natin alam eh, yung mga ganon eh. Kala lang natin, okay lang yun. Tuwang-tuwa pa tayo, nainis natin yung tao eh. Ganyan din ako nung ako ay nasa sanlibutan pa. Kung makainis ako ng tao eh, magaling din ako manginis eh. Hindi lang halata. Ay, ginagawa ko rin yan nung nasa sanlibutan ako, pero walang kasamang kamay. Pangiinis sa akin, salita lang, ganyan. Ayun pala, mas mabigat pala ang parusa sa akin noon. Hindi ko alam kasi at the time eh. Pero ngayon alam ko na, hindi ko nagagawin, siyempre. Diyos na ang kalaban ko dito, hindi na yung masamang espiritu. Pagka ginawa ko pa ngayon, sapagkat nalaman ko na yung katotohanan. Ganun po, brothers and sisters. Mas mabigat pa. Sapagkat ngayon alam ko na ang katotohanan, tapos gagawa pa ako ng ganon. Mas mabigat kung ano yung parusa doon sa naging sanhin ng pagkakasala. Mas mabigat sa akin kasi alam ko na yung katotohanan eh. Bakit gagawa pa ako ng ganon? Noong hindi ko pa alam yan, nung ako'y nasa sanlibutan pa kasi gawain ko rin yan, manginis ng tao eh. Pero walang kasamang kamay. Yun lang yung pangiinis ko, salita, yan lang. Yung nakikipag-usap ako na parang sabi nga sa akin eh, dapat daw ilosopo daw ako eh. Sabi ko, sayang naman yung pinag-aral sa akin ng lolo ko ng law. Kung hindi ko gagamitin. Kasi pilosopo daw ako eh. Pero yun po yung paikipag-ugnayan ko, pangaasar ko sa tao, pamimilosopo. Hindi ko alam, mas mabigat pala yung parusa sa akin noon. Pero, siyempre naintindihan ng Diyos yun kasi hindi ko pa alam at that time. Nasa sanlibutan pa ako noon. Pero ngayon, naalam ko na. Pinaalam na sa akin ng Diyos ang katotohanan, nagagawin ko pa yan, mas mabigat ang parusa ko dyan, brothers and sisters. Kaya huwag tayong maging sanhi ng pagkakasala ng ating mga kapatid. Sapagkat hindi ang tao ang ating kalaban, ang masasamang espiritu sa himpapawid. Kaya nga sabi nga ni Apostol San Pablo, isuot natin ang baluting ipinagkaloob ng Diyos. Ayan, sabi niya, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadiliman na mamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masasamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong pamigtis ang kaloob, ang katotohanan. Ayan po ang katotohanan, yan po yung salita ng Diyos. Kaya dapat tayong manatili sa salita ng Diyos. Kapag kung hindi tayo manatili doon, wala. Sorry. Ayan po yung tagubilin ni Apostol San Pablo.
Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong pamigkis ang katotohanan. I'm sorry. Sorry po. Umaatake si Papi. Papi kasi ang tawag ko dyan sa sa ubo. Pag inuubo ako, Papi. Kasi yung Papi, di ba, tumatahol? Tumatahol. Pero pagka tinatawag kong Papi, umalis eh. Ayaw nung masamang espiritu ng ubo eh. Kasi Papi ang tawag, ginawa mo akong aso, espiritu akong masama eh. Kaya tinatawag kong Papi. Umalis eh, lumalayas siya eh. Lumalayas siya pagka tinatawag kong Papi, kuku. So ganyan lang, brothers and sisters, mga gawa lang kasi ng yan, hindi na makapamansala yung mga yan. Kung alam lang natin kasi, hindi natin kasi alam yan kasi hindi pa natin nalalaman. Ngayon, pagka natanggap ninyo mabuting balitang ito, alam na ninyo, dapat alam na ninyo kung paano ninyo lalabanan yan. Yung masasamang espiritu na yan. Kapag nagbubulong-bulong na, asarin mo yung taong yan. Alam na ninyo paano ninyo iiwas yung sarili ninyo. Sabihin ninyo, hoy, hindi na sa iyo katawan ito, sa Diyos ito. Kaya huwag ka na dito sa akin. Hindi ka na makapamiminsala. Ganon. Lalayo yun, naalis yun. Kasi alam niya na may paninindigan ka na salita ng Diyos. Lalayo yun. Di ako, tinatawag ko nga lang Papi. Umaalis yung ubo eh. Naiinis yun eh, kasi Papi, bakit masama akong espiritu, tatawagin mo akong Papi. Tawagin mo akong aso. Kasi di ba tumatahol, naiinis sa akin yung mga masasamang espiritu, kaya minsan yung tubig ko dito iniinom eh. Sabi na, ano ba naman taong ito? Talagang wala na tayong puwang dito eh. Kaya sa inis sa akin, yung tubig na iniiwan ko dito minsan, pagka kumukuha ko ng kanin, kumakain ako, binabawasan. Sabi, inuman ko. Kaya asar na asar sa akin yung masasamang espiritu eh. Ang sarap lang asarin eh. Lumalayas sila kaagad, hindi sila nananatili. Ngayon, pagka inuubo ako, Papi, kuku. Naiinis yun eh. Ganon po, hindi po makakapaminsala sa atin ng masamang espiritu. Kasi alam nila eh, kung tayo ay suma sa Diyos at ang Diyos suma sa atin. Ngayon lang po. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong pamigtis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita, ng pakikipagsundo sa Diyos. Ayan po. So dapat lang pala mangaral tayo ng mabuting balita, hindi lang po, tagapakinig lang po tayo. Hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng karunungan. Karunungan na nagmumula sa Diyos, katalinuhan. Sapagkat ipagkakaloob niya sa ating kagad yan. Yun po, brothers and sisters, ang hilingin natin yung karunungan na nagmumula sa Diyos upang tayo makapaghayag din ng salita ng Diyos. Upang pakinabangan din tayo ng Diyos. Sa pamagitan lang man ng paghahayag natin ng mabuting balita, makagawa tayo ng mabuti para sa Diyos. Maparangalan natin ang Diyos na lumikha sa atin. Ayan po ang nais ng Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ayan po yung tabak ng Diyos, sapagkat kabilaan ang talim po niyan. Kapag ang salita ng Diyos ay binitawan niya yan,
yung tabak na yan, yari tayong masasama. Tagpas ang liig natin. Kapag binitawan sa atin yan, kapag talagang wala nang puwang sa atin na wala na tayo pag-asang magbago, bagong buhay, bibitawan ng Diyos ang kanyang tabak, ang kanyang salita. Kaya pag sumikapan natin, brothers and sisters, na makasunod sa kalooban ng Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos, anuman ang nasusulat sa Bibliang ito, sundin natin. Pagdilidilihin natin ang kanyang mga utos, ang kanyang salita. Sapagkat yan din po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Sinunod niya ang Ama. Kaya laging nananatili sa Kanya sapagkat ang ginagawa ng Panginoong Hesus ay ang kalugod-lugod ng Ama. So dapat ganon din po tayo. Gawin natin yung kalugod-lugod sa Ama. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayoy natatanikalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. O ganun din po. Doon kanina sa pinunghayan natin kay Josue, aklat ni Josue, ganun din po ang tagubilin ng Panginoong Diyos Ama. Dapat tayong magpakatatag at magpakatapang upang masunod natin ang nararapat pagsunod sa Diyos, yung kalugod-lugod na pagsunod sa Diyos. So, yun naman po, brothers and sisters. Sundin natin. Ayan lang po, para sa akin, tatagubilin ko po sa inyo, sundin natin ng taos-puso, ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa, ang salita ng Diyos, ang salita ng Panginoong Hesus. Sapagkat wala po tayong magagawa kung tayo'y hiwalay sa Diyos. Wala po tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Panginoong Hesus. Sapagkat hindi tayo makapupunta, hindi tayo makapaparoon sa Ama kung hiwalay tayo sa Panginoong Hesus. Kaya kung tayo'y nanatiling nakakabit sa puno, sa tunay na puno ng Iglesia, walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus, ay ipagkakaloob sa atin kung tayo'y mananatili sa Kanya. Lahat ng ating kailangan na lahat ng ating hilingin, ipagkakaloob po sa atin. So yan lang, brothers and sisters. Sana kung mapanood ninyo ang video ito ay kayo rin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan para magsama-sama tayo sa kaharian ng langit. Ayan lamang po, kaya po ako nagsasalita ng ganito, pinagkatiwalaan at tinanggap ko mula sa Diyos ang salitang ito upang ako rin maging instrumento upang mahibahagi ko sa inyo ang mabuting balitang ito ng pawang katotohanan. Sapagkat marami ngayon ang nagpapahayag. Nasusulat po yan. Maraming lilitaw na mga bulaang propeta, mga bulaang guro, mga bulaang magtuturo. Kaya mag-ingat tayong lagi. Ayan lagi ang sinasabi ng Panginoong Hesus, mag-ingat kayong lagi. Gawin natin ang kalugod-lugod sa Diyos Ama, Diyos Anak, ng Espiritu Santo.
Maraming salamat po, brothers and sisters. Hanggang sa muli, kung loloobin ng Panginoong Yesus. God bless you all.